Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang makapunta ng araw. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko ang una, isa akong tao na pagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong kalendarya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Tay! Oh, aling Tekla! Pagbibilig nyo ngayong araw. Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, telak, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Oh, sige, sige. Ito. Manang Tekla? Talaga ba safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Uy, ilang beses na ako bumibili dito ng mga pangsahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito ko na mabibili yung pinakamura tulad ng keso, iba, mantika. Oh, aling Tekla. Ito na lahat ang mga kailangan mo. Ay, kailan na ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan. Nung 1 linggo. Pero lahat ng yan, ha? Pwede pang kainin yan. Pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may level yan, nalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Ay, ito wala ka ng iba. Sigurado kang iba ito, ha? Eh, kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pa mga yan. Tinindal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain na tinda nyo? Bakit hindi mo narinig sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date na yan, kemi-kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired. Basta walang amag o mabahong amoy. O itong iba, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, naku, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti mo. Bili nga nitong spaghetti mo. Anim. Tapos palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw nga, Fryland, ano yung order mo? Eh, itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Eh, itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Stella. Mura naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Ay, tulong ko na rin yun sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Eh, mukhang magiging suki mo na ako. Uy, ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tigdarawang order sa pansit at saka palabok. Iyan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos sa pagdagdagan mo na rin ang 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Hoy, Mabel. Kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Eh, kanina pa yan na. Naluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Pwede ba itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Eh, buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oo. Oh, ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, ha? Magagamit pa natin. Pero ano, Tekla? Yung kulay ng gatas parang yellowish na. Ay, talaga naman pagkadilaw ang hebak. Sige, nalimutin mo yan. Okay, sabi niyo po Masalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit nang mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Oh, bakit nagmamadali ka? Balita. Si
yung pamilya niya. Ah. Na food poison. Ang sabi, yung pinili nilang pagkain sa inyo ang dahilan kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Halikan na! Oh, Mabel, bakit? Ka. Tekla, nabalitaan mo na ba? Marami na sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ina na lumusot pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Kailan sila? Marami sila. Nireklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos na nila kainin yung sopas, yung sumunod naman ang gusto nila. Ay ba, hindi ko kasalanan yan. Ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay mga natoy. Eh, okay ng mukha mo? Rin pa ako? Eh, totoo naman eh. Kayo ang pulot dulo ng lahat ng problema ito. Haling Tekla, hindi ako. Yung mga ginagamit ng pangsahog sa binibenta mo pagkain sa amin. Ay! Ano sasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin. Kasinungalingan yan. Sinungalingan. Sinisiraan na ako ni Abel kasi anak siyang nagluto. Eh, siya nakalaso sa inyo, hindi ako. Pulis! Nga palang dating namin Tekla. Inimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderin nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan. Walang konsensya. Ayon sa dati niyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda niyong pagkain. Tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam niyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pag-tamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili niyo kay alias Natoy. Doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Ako, mahal. Maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin niyo pa ba ang negosyo niyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon. Pero, Patong-patong na kaso ang haharapin niyo. At malaki din ang magagastos niyo dahil kailangan niyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng karinderan yan. Manloko ko yan si Tekla. Yan ang karma! Tekla, pwede ba kayo makausap? ika, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, Sedyan, wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Bahay ko naman kailangan ko ibenta para mabayaran lahat ng dami sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa nating dalawa. Manang. Kaya ako po gusto makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko. Kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Doon na po nila ako nangintay eh. Panahon na po para makakuha
trabaho ng buhay ko. Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin kung hindi nyo ibigay. Naiintindihan ko po kayo. Mabel, tawagin mo. At ikaw nagdamay pa sa kamang ko. Huwag po kayo mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Ayos na po ako. Totoo ang karma. Dahil sa ginawa ko masama. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipagdahin ko. Ang karing-kari siya. Ang mga naipon kong pera. Ngayon naman ang aking bahay. Mabalimos. Para lang may makain. Tapos natutulog lang ako sa gilid na kalsada. Nilalagaw. Walang gustong tumulong. Ano ba ito? Wala akong kasalanan. Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pagkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Aling Tekla, ikaw ba yan? Stella. Biglang nawala sa barangay. Yung pala, ito ko namamalimos. Sa mga kasalanan na gawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Uy, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Sa Immaculate Conception. Pwede na kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ang Estela. Malaki ang naitulong ni Nama Senyor at ng pamunuan ng simbahan. Nagtrabaho ako ngayon ng tagalinis. Tagbantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera, at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Hanggang mas tatapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nasa kaya pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat na magpasalamat sa inyo. Kasi buhay na kayo. Hindi na kayo katulad ng dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isasabuhay ko ang lahat ng yun hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking magbabagong buhay. At sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at magbabantay sa kanyang sagradong tahanan.
Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan. Lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Mga nagsika na. Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benamin, at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog ng Jerry Tiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na ginugol ang natitirang mga panahon niya sa mundo upang makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. Siya ay si Andres. Napagtapos ko na ang aking mga anak at meron na silang kani-kanyang buhay. Bilang isang retiradong sundalo, ayokong basta-basta na lang matapos ang lahat nang ako ay mag-retiro. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot sa nangyari sa iyo, Fatima. Pero wala na tayong magagawa. Nariyan na yan. Kailangan mong harapin niya. Po, hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na magtatapos ako. Ayos na. Hindi pa naman huli ang lahat. Kapag nanganak ka na, maaari mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tama na yan. Umiyak. Makasasama yan sa dinadala mo. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka at talagaan mong mabuti ang bata dyan sa sinapupunan mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maabot mo pa rin ang mga pangarap mo kahit may anak ka na. Tandaan mo yan. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Inakala mo kayo! Kung matama kayo, sabihin niyo! Mukhang siya na naman ito. Lumabas kayo sa mga lunggarin niyo! Lasing na lasing. Aba, mabuti pa ilabasin ko. Nasaan ba yung tsinelas ko? Huwag na pala kayo eh! Akala niyo ha? Ajay, Hindi naman eh. gabing-gabi na at lasing na lasing ka na. Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Eh may umahamon sa akin dito eh. Kaya ngayon dito na ako. Ako naman lumabas. Tulog! Ajay siya, umuwi ka na. Matulog ka na. Hihintayin ko siyang lumabas para magkakalaban na kung sino talagang matapang. Matulog ka na. Umuwi ka na. Sige na, sige. Meron ka ba eh? Umuwi ka na. Huwag mo ako! Huwag mo sabi akong pakilala mo! Ay nako, yung isa na buntis. Ito namang isang lasinggero, nasuntok pa kayo. Hindi naman niya sinasadya. Lasing yung tao. Pinagtatanggol niyo pa talaga. Grabe. Hindi na talaga ako makapaniwala sa inyo pa. Kung pwede ka lang, pagagawa ko na kayo ng rebulto.
Noel, Nasayang lang lahat ng perang ginamit mo para pag-aralin ng mga yan. O, tingnan mo ngayon. Makawala na mong narating sa buhay. Wala man ng mga utang na loob. huwag ka magsasalita ng ganyan. Maaaring hindi ngayon, pero natitiyak ko. Magbubunga rin lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Kung ang sa'yo pa, yung pensyon mo, ibili mo ng maraming property. Yayaman ka panalo. Kaysa naman gastusin mo dyan sa mga walang kwentang yan. Huwag na huwag mo silang tatawagin walang kwenta, Noel. Ah, Kayo magkakapatid, hindi rin naman kayo perfecto. Naging sakit ng ulo rin kayo sa akin nung mga kabataan ninyo. pa. Pero sumuko ba ako sa inyo? Inurin ko ba kayong mga walang kwentang tao? Ang sinasabi ko na, ayaw namin makita na kung kailan dapat naglalalakas ka na, dahil retired ka na, eh napiperwiso ka pa ng mga pinagagawa sa buhay nitong mga scholars mo. Hindi ako napiperwisyo. Bahala na nga kayo, total. Pero nyo naman ang ginagastos sa kanila. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa kanila. Alam kong magbubunga rin ang lahat. Yun na. Dahil dito kay Lolo Andres mo. Sige na. Ingatan mo pagbitbit niyang lalagyan, ha? Baka matapon niyan sa baw. Opo. Sabihin mo, salamat kamot nakabayad ka na para sa semester na ito, ha? Opo, Nay. Alam ko na po sasabihin ko. O siya. Sige na, Ay, sige na. Nay. Mm. Pakiabot nga po yung school paper namin na nandiyan sa itas ng divider. Papakita ko sa kanya yung article na sinulat ko. Ay, oo, mabuti ka nga. Para matuwa naman sa'yo yung matanda. Tiyak! Mapaproud siya sa akin. Oo. Napakagaling mo talagang bata yun. Ako na po ang editor-in-chief ng school publication namin, Lolo Andres. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapatuloy ng pag-aaral. Nung mamatay si tatay, akala ko, hindi na ako makakatungtong sa koleyo. Kasi hindi naman kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ni nanay. Pero dahil sa inyo, nakapag-aral uli ako. Huwag mo nang banggitin yan. Masaya ako na makita kayong nag-aaral at natututo. Ang mga kabataang kagaya nyo, dapat nasa eskwelahan. Nag-aaral. Kaya hanggang kaya ko, tutulungan ko kayo. Kaya nga po, Lolo Andres, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Para hindi masayang ang pagtulong nyo. Pangako po yan. Tuwa po si anak ko. Ang bilis lang ng panahon. Po, salamat po sa pagbisita niyo sa amin, Lolo Andre. Hindi na po ako bumisita uli sa inyo kasi nahihiya po talaga ako eh. O, ba't ka naman mahihiya? Kung gusto mo mag-aral ulit, sabihin mo lang sa akin. Magtatrabaho po muna siguro ako para may panggastos sa mga baby. Sigurado ka. Opo. Pero maraming salamat po ha. Kung hindi niyo po ako tinulungan, siguro kahit high school, hindi ako nakagraduate. At least, dalawang taon naman po sa kolehiyo ang tatapusin ko. Pag nakaipon ako ng konti, mag-aaral po ulit ako. Salamat po dahil ipinaunawa ninyo sa akin kung gaano kahalaga ang edukasyon. Pangako po, Lolo. Kung hindi man agad-agad. Pero, babalik po ako sa inyo. Na may dala-dalang diploma. Sino kaya ito? Ninong Andres, Sino? hindi niyo na ako nakikilala. Si RJ po.
RJ? Opo. Ikaw na ba yan? Salamat po. Matagal kang nawala rin ko sa barangay. Saan ka ba nagpunta? Naghanap po ako ng trabaho. Talaga? Oh, saan ka na nagtatrabaho? Nakakuha po ako ng maayos na posisyon sa isang kumpanya. Pero ngayon po, plano ko mag-abroad. Kaya sabi ko, bibisitahin ko kayo. Kasi baka matagal bago ako makauwi. O saan bansa ka na magtatrabaho? Sa Qatar po. Mabuti yan. Magandang balitang to. Tawarin po ninyo ako sa lahat ng sakit ng ulo na pinulot ko sa inyo naman. Ano ka ba? Huwag mo lang alalahanin yun. Masaya akong makita kang ganito. Nakasuot ng ayos na damit, sapatos, at hindi amoy alak. Gusto ko po talaga makita ninyo akong ganito. Maraming salamat po ulit. Hindi nyo man ako kadugo. Wala naman po tayong kahit anong connection pero nagmalasakit kayo sa akin. Kahit mga magulang ko sumubo na sa akin. Pero kayo, hindi kayo napagod na unawain ako. Kahit paulit-ulit ko kayong binigo. Dahil alam kong kahit pasaway ka, merong magandang plano sa iyo ang Panginoon. Iyon ang gusto kong makita sa iyo. Kung saan mo ako makarating, napakalaking bahagi kayo noon, Ninong Andres. Pa, hindi na pa kayo dyan sa salamin ha. Hindi na ako sanay magsuot ng mga formal na damit, kaya naiilang ako. Ayos na po itsura nyo. Oh, para na kayong 40 years old na. Dinola mo pa ako. Parang excited kayong dumalo sa performance ng scholar nyo ha. Matagal na akong hindi nakapanonood ng teatro. Ngayon lang ulit. Oh, sige ho, lumakan na kayo. At baka mahuli kayo. Ay, sige. Kayo lang ba magmamaneho ng sasakyan nyo? Kayo ko naman kayo ipag-drive. Ako na. May trabaho ka pa eh. Pa, naniniwala na ako ngayon sa sinasabi mo. Saan? Na darating ang panahon, magbubunga rin lahat ng sakripisyo nyo sa mga kabataang tinulungan nyo. Kaya masaya ako. Masaya akong makita silang unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Mukhang mahuhuli na ako. Mabuti pabilisan ko ng konti ang hanggang dito sa akin. At dito ako tataan sa kabilang kalsada. Malapit dito. Bakit sinubukan mo ako? Lolo, kamusta na po kayo? Naku, sorry po. Dahil sa akin, kaya kayo na-aksidente. Ako akala ko patay na ako. Dalawa na lang sila ngayon. Kanina halos buong barangay ang gustong pumasok dito sa ward. Hindi naman siya naggrabe kaya huwag na kayong mag-alala. Salamat sa pagbisita, mga apo. Lolo Andres, magpagaling po kayo. Oo. At isa pa, yun huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Lolo, may dala po akong prutas dito. Naku, salamat, Fatima. Palakas kayo para makalabas ka agad kayo ng ospital. Salamat sa pagbisita niyo, ha? Aalis na po kami. Bye, Lolo Andres. Bibisita na lang uli kami dito. Ay, sige. Salamat sa inyo, ha? Sige po. Salamat sa Panginoon at hindi niya pa ako kinuha. Marami pa raw kayong tutulungan eh. Pero notektahan kayo ng Diyos kasi mabuting kalooban niyo, Papa.
ayaw ng Diyos na mamatay kayo sa ganung paraan. Sa kasalukuyan, isang estudyante na lang ang tinutulungan kung makapagtapos ng pag-aaral. Si Yona, nakagraduate na at meron ng trabaho. Si Fatima naman, balik na sa pag-aaral. Pero kaya na niyang suportahan ang sarili niya. Mayat maya may bumibisita sa akin at nagpapasalamat. May iba naman na nakalimot na. Pero masaya ako dahil alam kong saan man sila naroon ngayon, may naidulot na buti ang minsan kong pagtulong sa kanila. Kung sakaling kunin ako ng Panginoon, masaya ako magpapaalam sa mundo. Dahil alam kong kahit paano, may nagawa ako para sa ibang tao. Ako si Andres, at ito ang aking buhay. Kahit kailan, hindi magiging mali ang pagtulong sa kapwa. Minsan, hindi ito nasusuklian ng anumang material na bagay. Ngunit, may biyaya namang ibinibigay ang Panginoon kapalit ng mga kabutihang ating nagagawa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villar, Genevieve de la Cruz, at Leonel Danabin sa papel na Andres. Naglapat ng angkop na tunog ni Jerry Butiao sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panunod ni Rita Navarro. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman kasaysayan ang inyong nakapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Racer. 5 kaming magkakapatid. Naiwan kami ni Itay kay Inay nung siya mamatay. At dahil panganay ako, akong naging katuwang ni Inay sa pagtataguyod sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Talagang pinakuhan mo pang diploma mo, Leslie, ha? Siyempre naman, kuya. Dahil proud ako eh. Kasi kahit mahirap lang tayo, natapos ko high school. Tama yan. At matataas din ang marka mo, anak. Tulad ng kay Racer mo, matapos siya ng high school. Sayang nga lang. Hindi na ako nakapag-college. Pwede na, kuya. Kasi tapos na ako. Tatrabaho na ako. Makakatulong na ako sa inyong inay kahit pa paano. Pwede ka na mag-start ng subject sa course na gusto mo. Oo nga, no. At may mga state university rin na maaari kong pasukan. Racer, Po. siguraduhin mo lang na kaya mo, ha? Dahil hindi madali ang mag-aral habang nagtatrabaho. Balot! Balot! 7 balot na lang itong tindahan. Tiniwan ko ang pinala. Sana may bumili na nito para makauwi na ako at makapagpahinga. Bukas naman, dadalhin ko kay Aling Esther ang order niyang mga itlog na maalat. Kailangan makaipon ako. Ang pasok ko. May mga bibilhin pa akong mga gamit ko. Yun, mukhang may bibili. Teka, sige. Para na. Alamin ko siya. Sana naman maayos ko siya. Balot, sir.
Magandang gabi, sir. Bago mo lumapit ah. Ay, pasensya na po. Alam pa yung balat mo. Pito po. Ito. Ayan. Bigyan mo sa akin lahat dyan. Apo, sandali ho. Tama-tama. Nakasupot na ho eh. Ayos. Nirit pa. Nirit. Diyan ka na. Sandali. Bayad niyo po. Ma! Loko pala eh. Sabi ko, di ba, bigay mo sa akin? Kailangan ko sinabing babayaran ko. Sir, huwag naman po ganun. Nagtatrabaho po ako na maayos para kumita. Para makalipon at makapag-aral. Wala ang pakialam! Giants Dan! Ano sila? Itinulak niyo ako. Gago ka eh! Ulit mo! Sinisingil mo ko? Kaya naman ako sinabing babayad ako? Kung hindi kayo magbabayad, akin ang mga balot ko. Wala kaya ka! Umago mo yung balat ko ha? Ha? Betot na! Sir, mentot sa'yo. Lagpas ang suntok mo. Ayoko sana ng gulo eh. Pero namimilit ka. Kaya tikman mo ito. Isang suntok lang pala ito. Pagsakagad eh. Yabang mo. Hinampagi sa'yo. Ang matulog sa kalye. Lester, anak, Oh, ano yung mukha mo? wala ko ito na. Kailan mo sa isang lasay ko na gustong kunin ang walang bayad ang kabalot ko. Wala bang tumulong sa iyo? Wala pong tao sa lugar na eh. Pero hindi naman po niya nakuha ang mga balot. Lumaban po ako na sunodin niya ako. Kaya ayun, naiwan ko po siyang tulong sa kalye. At nabili rin po ang lahat ng mga balot ko. Diyos ko, salamat na lang at nakaligtas ka sa walang ninyo. Bakit naman kasi iinom maglalasing pagkatapos ang mamimigration ng kapwa nila? Oo nga po eh, mahirap na nga ang buhay. Pinabibigat pa nila. Anak, mabuti pa kaya eh. Iwan mo na yung pagtitinda ng balot. Tulungan mo na lang ako sa paghahamon at pagtitinda ng mga isda. Doon ka na rin sa palengke magtinda ng mga itlog na maalat. Naalala kasi ako. Baka sa susunod, madisgrasya ka na. Sige po, Nay. Tutulungan ko na lang po kayo. Hindi ka na pala nagtitinda ng balot, Mister? Oo, Rex. 2 weeks na. Tinutulungan ko na lang si inay na humangot magtinda ng mga isda. Mas okay naman eh. Dahil mas magandang kita namin ngayon. Ba't mo iniwan yung dati mong ginagawa? May nakaaway kasi kung lasing. Nag-aalala si inay na baka sa susunod. Madisgrasya na ako kaya sinunod ko na lang siya. Pero mahirap pa rin yung trabaho yan. Ha? Mangangamoy mo baho ka. Nag-aaral ka pa naman. Naliligo naman ako bago pumasok sa university. Ano ko ba? Mas madali itong trabaho niya ko sa'yo. Mas kikita ka pa ng malaki. At magiging matalino ka lang, pwede ka pang yumaman. Talaga? Oo! Teka, ano bang trabaho yan? Baka mahirap. High school lang ang natapos ko. Kayang-kaya mo to, pre. Kahit nga, hindi ka nakapag-high school. Halika na, Leslie. Linisin na natin ang bahay. Ang tatlo na nating kapatid ang magbabati ng mga gamit natin dito sa evacuation center. Linis na naman. Oh, bakit bigla kang nalungkot dyan? Naisip ko lang, kuya. Kailan kaya darating ang panahon na hindi na tayo babahain mo? Yung hindi na tayo liligas dito sa evacuation center? Pwede namang mangyari yun. Kung lilipat tayo sa mas mataas na lugar at mas maayos na bahay. Malang upa. Ngayon, hindi pa natin kaya yun. Dahil
Nag-aaral pa kaming apat. Oo nga. At tayo lang ni na ina yung nagtatrabaho. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa, Leslie. At huwag tayong tumigil sa pagsisikap. Makakalipasan din natin ang kahirapang ito. Sana nga, kuya. Ano maglinis? Alalaan mo. Nagpasok ko nga kaya sa trabaho ko. Mister! Ba't ikaw nagdala ng mga order naming isda? Nasa siya nagbilin? May sakit si inay dito. Ha? Kaya ako na lang ang umango at nagtinda ng mga isda ngayon. Ay, ganun ba? Sandali nga. Ito ang bayad namin. Ayan. O, sa'yo na, Sune, sa'yo na. Ako, salamat, pre. Mukhang mucho ka ngayon, ah. Uy, kulang talaga ng lagi ng pucho. Eh, maganda kita mo sa trabaho ko eh. Lagi ka ako, ha? At may mga bagong gamit, ha? Hindi ba umalis ka na sa fast food? Passport, naku, matagal na, pre. Matagal na. Mas maganda na ang trabaho ko ngayon. Gusto mo, sama ka? Ha? Oo, tutulungan kita kung paano gagawin. Eh, kasi din to, baka katulad yun ng trabaho ni Rex. Naku, pre. Oh. Niyaya din ako ni Rex doon. Oh, Pero ayoko. Delikado yun eh. Alam mo, pre, mas maganda yung tulakit ko. Ha? Malaki na ang kita. Safe pa, pre. Ito nang gagawin, ha? Sige. Makinig ka. May problema ka na. Eh, kasi ilang araw ko lang napapansin. Matamlay ka. wala po, Nay. Okay naman pong pag-aaral ko. Kahit na nga mahirap dahil nagtatrabaho ko. Baka naman masama ang pakiramdam mo. May sakit ka. Ano po, Nay? May masakit po dito kay kuya. Ano? Ano yun? Ang puso niya. Na-busted po kasi siya ni Jenny. Yung maganda at may kaya na nakatira dun sa 3rd Street. Bakit ka naman nabasted, anak? Eh, ayaw daw po na magkaroon ng mahirap na boyfriend dahil hindi maibibigay ang gusto niya. Materyosa naman palang babaeng yun. Sabi ko nga po yan kay kuya eh. At saka hindi siya nakapanghihinayang na mawala. Dahil lalo ka lang masasaktan at magkakaproblema. Kung yung magiging nobya mo, ganun. Alam ko naman po yun, kaya nga sinisikap ko ng kalimutan siya eh. Hindi ko lang akalain na ganun pala ugali niya. Huwag naman sanang makaapekto sa iyong pagsisikap. Ang naging kabiguan mo, anak. Marami pa namang babae. At kapag naabot mo na ang mga pangalan, higit pa sa Jenny na yun. Ay, Belen! Pero yung bayad ko sa isdang dala mo, oh. Salamat ho, Aling Esther. Hindi mo yata kasama sa racer ngayon. Ay, may practice ho sila para sa graduation. Galing naman ang anak mo, ano, ha? Patatapos na pala siya ng kolegyo. Awa po ng Diyos. Si Leslie ko naman ay sa call center na nagtatrabaho ngayon. Alam mo, Belen? Oh, Ay, mapahayag ka sa mga anak mo kahit maaga kang nabalo. Dahil mababait, masisipag at walang bisyo yung mga anak mo. Determinado silang maabot ang kanilang pangarap. Lalo na si racer mo. totoo po yun. Oh, mabuti na lang. Hindi naging katulad ni Rex Racer. May kung nagkataong hindi siya nakalayo sa binata ngayon. Haha, baka nakakulong din ngayon ang anak mo. Ha? Napakulong mo si Rex? Bakit ho? Wala siya ng mga party drugs. Tulad ng ecstasy, ano yun? Ecstasy raw. Nahuli. Oh, ayun. Kulong ang abot niya. Eh, talagang tama ang anak ko sa hindi pagsama sa kanya. Wow! Ang ganda ng bahay natin, kuya! Dito, hindi na tayo babahain pa. Oo nga! Hindi na tayo laging pupunta sa evacuation center. Pero, kuya,
Sure ka ba na kaya natin upahan to? Oo naman. Kaya mo nang upa rito. Maging ang bayad natin sa tubig at ilaw. Maganda naman ang sweldo ko sa pinapasukan kong bangko. Kuya, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Dindo? Matagal na kami hindi nakakita eh. Nagalit yata siya sa akin. Tinanggihan ko kasi alam niyang sumama ako sa trabaho niya. Bakit? Ano ang trabaho niya? Nambibiktima ng mga at matrona. Ha? Kaya siguro ganun ang nangyari sa kanya. Bakit? Ano ba nangyari kay Dindo? Dindo, pare, hindi ko akalain na ganyan kalala ang nangyari sa'yo. Binugbog ako lang. Ano ba matrola ang sugar mami ko, Esther? Natuklasan kasi nila na meron pa akong ibang syota. Halos masirang kagwapuhan mo, pre. Walang ipin mo pa ng nangungi. Oo nga eh. Ganyan. Huwag mo lang bilangin. Ngayon ko napatunayan, pre, na tama ka sa pagtanggi sa halo ko sa'yo noon. O yan, ngayon tapos ka na ng college. At may maganda kang trabaho, pre. Pre, pwede rin naman magkaroon ka ng magandang kapalaran. Basta't may sipag at tiyaga ka lang. Determinasyon at matibay na pananalig sa Diyos. Nakalaya na nga kami sa kahirapan at may maganda na rin ang Ethiopia ngayon. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Reister, dating tindero, at ito ang aking buhay. Tunay na matamis ang tagumpay na buhat sa mabuting kaparaanan. Mga nagsiganap. Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Rojas, at Phil Cruz sa papel na Reister. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panood ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking... Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si... Isang ilaw na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng balat at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas siya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng naman nun. Mama! Ayun! May lumabas na po! May dalang plastic na itim! Tinapon mo niya sa basura ko! Tara mga ano, puntahan na natin. Nakawa na po yung plastic na itim! Maginamit rin. Buksan ko. Titignan ko kung ano-ano yung halaman. Pwede po! May pagkain na to. Ang sasarap! Pwede na po ba akong kumain? Ay,
Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Ano mga anak? Masarap ba? Ano po yung kapalat ng fried chicken? Ako naman po. Ako yun lang, Besha. Ay, kahit ang tira-tira. Masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige, kain na kayo ng kain. Bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung parting nakuha nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko, delikado itong kinakain natin. Pero wala akong naisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, nagising pa po kayo. Masakit po ba ang tiyan mo? Oo, anak. Siguro dahil sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo. Sige na. Matulog ka na. Opo, ma. Tawarin niyo ko. Kung hindi na kayang buhay ng maayos, sinabit ko yung Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan. Dahil sa mga pinakain namin pag-lagi. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin. Kapag may nangyaring masama, sabihin mo nga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Ayan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, magluluto ng adobo. Oh, Tamang-tama. May toyo, suka, at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Ang sabihin mo kay Angel ko, tigtiis na lang. opo. Makakakain din tayo. Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Mga kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Mama! Hindi ko na po kaya! Ay, tulong! Tulong pa kayo! Tulungan yung anak ko! Mawawa kayo sa amin! Hindi na kaya yung anak ko yung Tulungan niyo kami na magsiusap ako! Iligtas yung anak ko! Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam! Kumain lang po kami ng pagpag na adobo! Ayan, sumakit na po ang tiyan niya! Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Ako!
natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mikos, hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain ng galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung magpapakain sa akin. Lahat dahil sa itsura ko. Kaya magpaglag po ang kaya ko ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede mo nang ikamatay. Okay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Maiiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po na iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na po ang anak ko. Maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako magdala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano po, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalagay ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, hindi tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yumayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayo nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa 10 na lang mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Amitoy, sama mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Kung saan sila masyado, kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko po mawalay sa mga anak ko. Sila na lang pero patuloy ko rin ako lumalaban. Kaya naman ko na sa akin na ako mga anak. Pero mas makakabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailangan ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain niyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, luto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Angel, Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Ay. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano po ang balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip,
Tutulungan ka nilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo. Para maging maayos na ang buhay ninyo ni Toy at Angel. Huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Kami naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Ipapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpala. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami makatira ngayon sa ilalim ng bahay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Maraming sigaran. Rosana Villegas. Chiquit del Carmen Amor. Phil Cruz. Maynard Landicho. Jenaline de la Cruz. At Lionel Benhamid. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Mula sa panulat ni Krista Senga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan natin ang testimonya ng isang tinatang minsan ay binansagang salo ng lipunan. Siya ay si Goyo. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Dahil may katamaran din. Sa halip na magtapos sa pag-aaral, mas ginusto ko pang tumambay na lang. Ngunit nainip ako sa buhay tambay. Kaya naghanap ako ng mapagkakaabalahan. Kaya naman kung hindi nagsusugal o nagsasabong, madalas ako nakikitang nakikipag-inuman. O kaya naman, nakikipagkambulan. Akala ko habang buhay na akong gano'n. Ngunit may plot twist na naganap. Goyong, nalabas. Tapos ng reglementary period. Mamaya ng sarento. Dito na ako nananghalian sa pisito. Mukhang masarap ang ulam niyo. Pambihira. Ginagawa mo na yata ang hotel itong selda rito sa Station 3. Sa sino may mga kabarangay namin? Hindi nagsasawang ireklamo ako, di pahuli siya. Tapos hindi naman tinutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sila pa pala ang may kasalanan eh. Ikaw itong mahilig maghamon ng suntukan tuwing nalalasing. Itong pinakahuli, binato mo pa ang bahay ng mismong kapitan ninyo. Alam mo kasi, Sarento, naiinis ako doon sa kapitan namin na yun eh. Ang tamad. Hindi man lang may paayos yung basketball court namin na nasira ng bagyo. Kaya ako tuloy kami maglibangan kapag walang sabong. Ilang taong ka na ba, Goyong? 30 anyos ka na. Tapos hanggang ngayon, libangan lang ang inaabot ng isip mo. Okay. Nakakaasahan mo sa kagaya kong hindi nakapagtapos, Sarento. Hindi ba sumasideline ka dati kay Mang Dado? Nagdadrive ka dati ng jeep, hindi ba? Eh, nakakapagod ng magtrabaho, Sarento. Kung ganon, pareho pala kayo nung kapitan nyo. Tamad. Oh, Tinay, saan ka ba galing? Nagsimba po. Bago na palang parish priest natin dito. Mukhang matanda na pero parang very cool ah. Simba ka ng simba, wala naman nangyayari sa buhay natin. Hindi naman sinasagot ang Diyos yung mga panalangin mo. Linggo pa man din, Inay. Pwede ba? Huwag na kayo maglitanya. Ay, anong gusto mong gawin ko? Manahimik. Pagod na ako sa buhay natin ganito. Ang tatay mo, araw-araw, lasing. Ang Kuya Goyong,
Teka, asan ka ba si Goyong? Dalawang araw ko nang hindi nakikita. O yan na, Saan ka na naman ang galing, Goyong, ha? Ano ba ginawa? Saan ka nang galing? saan pa? Hindi sa presinto. Tarantado Nga nga. naman yan nagpapalipas ang magdamag eh. Tiyaran! O ayan o, may take out pa ako. Adobong manok. Pinabaunan ako ni Sarento. Kaya Ray, imbis na magdadaldal na naman kayo dyan, buti ba kumain na tayo? Ha? Panginoon, kailan mo ba babaguhin ang pamilya namin? Puso ko na ang buhay. Isa pa, nakikiusap ako sa inyo, Diyos ko. Baguhin mo na ang Kuya Goyong ko. Natatakot na ako. Baka isang araw, hindi na siya sa presinto mapunta, kundi sa... Si Inay. Inay! Oh, Nay, bakit po? Kuya Goyong mo! Kuya Goyong mo! Bakit? Ano ba nangyari kay Kuya Goyong? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto. Eh bakit ba akong sinisisi mo, ha? Hindi ka naging magandang halimbawa sa anak mo. Kaya yan, lumaking barumbado. Uy, baka ako ba kasama ng anak mo nang lumaki sila? Ha? Ikaw nag-aalaga sa mga bata noon pa dahil nagtatrabaho ako. Eh tapos ngayon, ibabalik mo sa akin ang sisi. Sa'yo natutunan ni Goyong yung iba't ibang bisyo. Uy, tigilan mo na nga ako, Melba. Imbes na bukangaan mo ako. Kasi kasubo yung anak mo nasa ospital. May maayos ka sana ang trabaho. Eh, hindi na makakako sana yan ang pag-aaral niya. Hindi. Tatapay lang eh. Naglalasay, naghahanap ng karamulan. Sige na nga ako na. Ang unang may kasalanan ng lahat ng kamalasang nangyayari sa pamilyang to. Ang una! Ikaw naman naman ako nanalo sa'yo. Ikaw naman ang palaging tama. Saan ka na naman pupunta, Kuya? Di para di hilom yung sugat mo sa kilay mo tapos nangingitim pa yung paligid ng kaliwa mo mata, oh. Nagugulong na ako rito sa bahay. Kuya, muntik nang himatayin si nanay na makita kang duguan. Akala niya nabasag na yung bungo mo. Ang drama nyo? Oh, Kuya Goyong, eh. Sabi ko malis eh. Kuya! Hoy! Hala ka na. Ulo mo? Kung kailan ako nagmamadali, saka naman nagpapapansin. Ay, kakasal ako ng alas 8 ng umaga. 7:30 na ng umaga. Ay, salamat sa Diyos. Mukhang may mabuting Samaritano. Ano yan? Ayos na. Umaga na. Marigel. Oo. Aba, knockout ba? Ako, knockout ba yung pasunduan mo? Sa tingin ko, ikaw ang tumumba eh. Ano, tama ba ako? Gusto nyo ba umandar yung sasakyan nyo? Joke lang. Sige nga, tingnan mo nga. Baka magawan mo ng paraan. May nalaman naman akong kasal. Eh, kakarag-karag na ito sa sasakyan. Bumili na kayo ng bagong sasakyan, Father. Maayos ko to ngayon, pero luman-luma na ang kotse nyo eh. Baka pag naayos ko to ngayon, bukas makalawa, sira na naman to. Marunong ka bang mag-drive? Bakit? Goyong, ikaw ba yan? Wow! Ayos ang forma mo, Kuya! Diba? Uniforme mo ba yan? Oo, Toy. Ipinatahi ako ni Father Bon. Para raw kapag isinama niya ako, hindi ako nahihirapang maghanap ng susuot. Isang buwan ka pa lang kay Father Bon. Pero parang dami mo na kaagad na yung pinagbago, ah. Nakakainis nga eh.
minsan kasi gusto kong uminom. Kaya lang hindi ako pwedeng basta-basta umalis sa kumbento. O, hindi yung mompo na lang ang inumin mo. Ay, nako, Tay. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ano? Isang beses lang naman kasi nahalata ni Father Bon eh. Ayun, kinagalitan ako. Yan, buti nga sa'yo. Lalayasan ko na nga sana siya eh. Kaya lang, ewan ko ba sa paring yun? Parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Kasi, iba ang tingin niya sa akin. Iba ang pagtingin niya. Hindi gaya ng pagtingin ng karamihan sa akin na sana nalipunan. Ang turing niya sa akin, isang tao, nakapakipakinabang. Magandang umaga po, Father. Ano ba? Napasal ka? May dala po ako sa inyo. Ano ito? Mga bagong pitasuyang abukado. Mukhang masarap ito Salamat. Siguro yung nasa kabilang opisina. May tinuturo ang mga kabataan. May activity kasi kami sa susunod na linggo. Magaling din palang magsayaw ang anak ko. Magsasayaw sila ng benta sa simbahan. Kaya siya ang nagtuturo. Ay, nasilip ko nga po kanina. Father Bon, maraming salamat po. Alam niyo ho ba, dati mo kasi sakit ng ulo ko yung si Goyong. Sa totoo lang, naku, hinihintay ko na lang na may magbalita sa akin na napatay na yan ng mga kaaway niya. Doon kasi ho sa amin, palagi yan naghahamon ng away. Lalo na kapag lasing. Pabalik-balik na ho yan sa istasyon ng pulis. May ang sabi ko, kung hindi siya ang mapapatay, siya makakapatay. Melba, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao, basta't magtitiwala lang tayo sa Kanya. Father, maraming salamat po sa pagturing sa kanya bilang parang anak niyo rin. Mabait naman si Boy. Wala lang kasi siyang nakakasalubong ang mga tao na maaaring gumabay sa kanya. Ang mga kaibigan niya, mga parumbado rin. Kaya nakikisabay na rin siya sa ugali nila. Ngayong nailayo na natin siya sa mga taong gano'n ang ugali, nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Goyong. Ano ba yan? Ikaw ang tanda-tanda ko na, Goyong, para magmasaya. O isa pa yun, wala akong sulapin. Di ko na mababasa ang malilit na letra yan. Nakakuha na naman kayo ng palusot eh. O sige, pagdating ng sweldo ko, magagawa ko kayo ng salamin sa mata. Pagmasa kayo ng Biblia. Huwag na, ikagastos ka pa eh. Huwag ka na kasing kumontra, Tay. Uy, naku, isa ka pa. Tinay, sama mo nga at si tatay tuwing linggo kapag nagsisimba ka. Ay, oo, kuya. Sige. Tay, Oh, alam ko, corny itong sasabihin ko para sa inyo. ay, Masarap pala ang buhay kapag malapit ka sa Diyos. Minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong mararating sa buhay. Pero kapag isinunod mo pala ang buhay mo sa Diyos, pati yung mga problema mo, unti-unti mo makikita ang pagbabago. Sa buhay ko noong mga nakaraang taon. Minsan, hindi rin ako makapaniwalang magbabago pa ang kapalaran ko. Hindi ko alam na ang dating salot ng lipunan ay magiging produktibong mamamayan. May papel pala talagang ginagampanan ng ating environment sa ating pagkatao. Dahil palaging mga barumbado ang kasama ko noon, kaya gano'n na rin ako. Pero nang nakilala ko si Father Bon at ang iba pang mga naglilingkod sa simbahan, nag-iba na ang ugali ko. Higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Ako si Goyong at ito ang aking buhay. Habang nabubuhay ang isang tao,
Hindi imposible ang pagbabago, lalo na kung gugustuhin niyang magbago. Baka nagsiganap. Si Kit del Carmen Amor, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Baynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel de Goyo. Naglapat ng angkong na tunog Jerry Mutiao sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Laban. Sa direksyon Salvador M. Diaz. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman kasaysayan na kapupuntan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Brian. Panganay ako sa amin ni Lorna. 20 anyos na naman ito nang pumanaw si Itay. Makaraang ilang buwan, nagkasakit si Inay at nasunog ang aming bahay. Kaya naman upang mabuhay, napilitan akong kumapit sa kapatid. Nalabas ko naman pinagsisihan. Kaya lahat ay ginawa ko upang mabago ang buhay ko. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pagod ka na naman, kuya. Di ba, masaya naman ako, Lorna. Dahil malakas bumenta ang karinderya ko. Oo nga, anak. At dahil doon, naipaayos mo na itong bahay natin. At may dalawang tricycle ka na rin pamasada. Oo nga. At may pundar ng lahat ng ito sa loob ng 3 taon. Nagtagumpay ka na naman ng iyong buhay, anak. Abay, pwede ka nung mag-asawa. Naku, inay, palagay ko po, malapit nang dumating ang panahong yon. Malapit na makapag-asawa si Kuya Brian. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lorna? Naku, huwag ka nang magkaila, kuya. Halata ko yan. May gusto ka sa kaibigan kong teacher, si Janine. Nandito na tayo sa inyo, Janine. Oo nga. Ay, salamat. Hindi ako gaano napagod dahil nakuha kong service sa pamimili ko tong tricycle mo. Basta kailangan mo, sabihin mo lang. Oy, siya nga pala. Sino nag-aasikaso sa karinderya mo pag wala ka? Eh, kaya na ng 4 na kasama ko yun. Sabagay. 5 nga pala kayo doon. Eh, malakas kasi. Kaya kailangan ko talaga ng katulong. Bubukas nga rin ako ng pangalawa kong karinderya. Oo. Wow, ang galing mo naman. Palibasa, masarap ka kasi magluto eh. Pinagbubuti ko lang ang negosyo ko. Ito na kasi ang alam kong trabaho. Dahil wala naman akong tapos na kurso. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, naiayos mo ang buhay nyo. Nakakatuwa nga eh. Ay, ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Hindi pa pala ako bayad. Ay, teka. Oh, eto. Eto pa yung bayad mo. Sige na, okay na. Ano yun? Nakakaya naman, Brian. Wala. Ilang beses mo na ako hindi ka nagbabayad. Okay na, walang problema. Kaibigan ka naman ako. Ganon? Kaya kaibigan din ang turing mo sa akin, ganon ba? Oo. Gano'n na. Ay, siya, halika. Tumuloy ka muna na makapag-juice ka man lang. Sige na. Ito man lang maiganti ko sa madalas mong maghatid sa akin ng libre. Ano? Tapos na mag-check ng mga test papers ng mga estudyante mo, Ma'am Lorna? Oo, Ma'am Janine. Kaya nga nagpunta na ako dito sa inyo para makapagkwentuhan sa'yo. Bored ka ba sa inyo? Paano ako na kasi mag-isa doon ngayon? Nasa sina Brian at Aling Elisa. Ay, ayun, tinulungan ni Inay si Kuya. Ngayon ang opening ng pangalawa niyang karinderya Oh, ang sipag talaga ng kuya mo Maswerte ang mamahalin niya. Totoo. Kaya maswerte ka. Talaga? Magsalita ka? Hindi naman liligaw sa akin si Brian. Pero mahal ka ni Kuya. Nahihiya lang siya magtapat sa'yo. Nahihiya.
kasi hindi mo siya tanggapin kapag nalaman mo ang lahat. Ang alin yun, Lorna? Ang magaling na nakaraan yung kuya ko. Salamat sa paghatid mo sa akin, Claude. Okay lang yun, Janine. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako eh, di lagi ka nang may service. Magandang kotse pa. Hindi pangit na tricycle. Parang gusto kang tukuyin. Madalas ka kasing magpahatid kay Brian. Maliligaw pa sa'yo mo ngayon. Hindi. Kaibigan ko lang ang kapatid niya, pero kaibigan ko na rin siya. Nagsasalos ka ba? Janine, hindi siyang bagay sa'yo. Isa kang high school teacher at may kaya sa buhay. Samantalang siya, may negosyo nga. Panabuwing kakanya na lang naman. Sobra ka namang manlait. Malinis na hanap buhay yun. Kasi, dahil pareho tayong titulado at may kaya sa buhay. At saka marami ka pang hindi alam kay Brian na kapag nalaman mo ha, ikahilan mo siya. At least siya may ayos ng buhay niya. At hindi niya tinatapakan ng iba para lang maiangat ng sarili niya. Janine, Pasensya ka na, Claude. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Diba? Umalis ka na. ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Naiinis pa rin ako sa parang pagpatago ni Janine kay Brian. Si Brian ang mas mabuti sa kanina kaysa sa akin. At mabahong putik na lalaki yun. Tatalunin ba yata ako kay Janine? Hindi. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Sabi ko napagod ka sa pag-aasikaso ng mga kaibigan mo. Pero bakit ating gabi na? Hindi ka pa matulog. Hindi po ako makatulog na Si Janine ba ang iniisip mo? Nay, inihatid po siya ni Claude kanina sa bahay nila. Dadalawin ko po sana siya pero nang makita ko sila, hindi po ako tumuloy. Manliligaw ba niya ang lalaking niya? Yun po ang sabi ni Lorna. Dapat kasi anak, magtapat ka na rin sa kanya nang hindi ka na nahihirapan ka ng ganyan. Natatakot po ako nun. Nag-aalala ako. Baka kasi masaktan na ako. Huwag mo lang katakutang masaktan ka. Ang mahalaga, lumabang ka. Mahirap yung nasasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Alam mo naman po, kaya nag-aalala ako. Lahat ng tao ay may sulapang mahal at mahalin. Kaya huwag kang magpatalo sa takot. Janine, Ikaw pala, Claude. nahihirapan kang sumakay? Okay lang, may darating ding tricycle. Halika. Ihatid kita. Huwag na, salamat na lang. Sino gusto mong mag-atid sa'yo? Ang putik na si Brian? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi siya kumakin. Pinagtatanggol mo siya. Bakit gusto mo siya? May sinabi dito. Kinuha ko. Akala mo ba papayag ako na matalo ng lalaki nun? Nagkakamali ka. Halika, halika. Rico, bitiwan mong braso ko. Oo, kapag naisakay ka na sa kotse ko. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Huwag mo pakakama ng girlfriend ko, ha? Hindi ka niya nobyo, Claude. At kaya niya sumama sa'yo. Ikaw mo naman sanang babae. Huwag ka nga magpaka-gentleman. Hindi bagay sa'yo. Dahil sa putik, dating bilanggo. Huwag mo siyang magsalita ng ganyan ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dating bilanggo ang taong yan. Nakulong.
dahil sa pagpe-perform ng malaswa sa isang gay bar. At nagbebenta rin siya ng laman sa mga bakla niyang parokyano. Oh, Claude, alam ko yun. Dahil kapitbahay nilang pinsan ko, sa dami nilang tinirhan. Isa siyang lalaking hostess. Kaya huwag mo nang aksayin pang panahon mo sa lalaking yan, Janine. Halika na. Hindi. Ayoko sumama sa'yo, Brad. sabing pitin mo. Sinuntok mo ako, ha? Teka, ito naman ang ganti ko sa'yo. Painiligtas ako ni Brian. Hindi siya dumating. Malamang natangay na ako ng club na yon. Ginagamot pa po siya ng mga doktor. Dahil nasa hospital na po sinaaling Elisa Lorna. Papa, ayoko mawala si Brian. Nakikita ko sa'yo. Mukhang talagang mahal mo siya. Hindi pa siya nanliligaw, hindi ba? Mahal po niya ako. Alam ko yun. Nahihiya lang siya magtapat dahil sa nakaraan niya. Kung ano man ang naging pagkakamali niya noon, naniniwala ako na napatawad na siya ng Diyos. Katunayan, maayos ang kanyang buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Maraming salamat. Janine, salamat. Dinalo mo ko. Pinuntahan kita. Hindi para dalawin, kundi para sabihin sa'yo na hindi lang ang pamilya ni Brian ang nag-file ng kaso laban sa'yo. Maging ako. Janine, patawarin mo. Nagawa ko lang yung sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Masahol ka pa sa bilanggo. Pinagtangkaan mo na masama ang iyong kapwa. Kaya dapat lang na magdusa ka. Anak, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano, Nay. Masaya ka nagligtas ka na, kuya. Si Claude, pilit niyang isinasama si Janine. Nakakulong na walang hiyang lalaking yun. Si Janine naman, natuwahin nang sabihin namin na kamalay ka na. Pupunta lang sila dito ng mga Nestor mamaya. Alam mo, kuya, tingin ko, lalo ka na palapit kay Janine dahil sa pagligtas mo sa kanya. Kaya, kuya, magtapat ka na sa kanya. Kasal na kami ni Janine ngayon at may isang anak. Salamat sa Diyos. Naging madilim man ang buhay ko noon. Tinulungan pa rin niya akong maiayos ang lahat. Ako po si Brian at ito ang aking buhay. Hindi lahat ng nauhulog sa putikan ay tunay na marumi. Kaya sana, huwag natin sila patulan dahil may bahagi pa rin sila sa lipunang ating ginagalawan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na Brian. Naglapat ng angkong tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.